Inaasahan namang sunod na sasalang sa plenaryo ang naaprobahang committee report ng House Justice Panel ngayong araw. Tungkol nga yan sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. At live nga mula sa Batasang Pambansa nakatutok si Earl Tobias. Earl, pakidetalye nga sa amin itong laman mismo ng committee report at ng articles of impeachment ng komite. Princess, mga kasama, isang abalang hapon sa inyo. Pinagtibay na nga kanina ng House Justice Committee sa isa na namang unanimous vote ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kaninang umaga rin, nakatouch na ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa inaprubahan nilang committee report. Ang consolidated cases na nakitaan ng probable cause laban sa Vice Presidente ay ang maanumalyang paggamit ng confidential funds, panunuhol sa loob ng DepEd noong siya pa ang DepEd Secretary at ang hindi magkatugmang yaman sa SALN at bilyon-bilyong bank transactions, maging ang tahasang pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. Sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ang committee report ay tatransmit pa sa plenaryo ng Kamara kung saan kailangan ng 106 votes para tuluyang madala ang impeachment case sa Senado. We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. At the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment. Matapos lumusot sa plenaryo ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente, ay ihahalal naman ng mga kongresista na magiging prosecutors para sa paglilitis sa Senado. Sakali namang matuloy ang Senate impeachment trial, 16 na senator judges ang kailangang bumoto pabor sa conviction para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Per article ang pagbobotohan at isang article lang ang kailangang pumasa para makonvict ang Vice. Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at makonvict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office. Ayon naman kay Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, kasama si De Lima sa mga napipisil na maging House Prosecutors. Kasama rin ng iba pang elected House Prosecutors noong nakaraang taon kung hindi sana napurnada ang unang impeachment case laban sa Vice. Ilan sa mga yan, sina House Justice Committee Vice Chairpersons Isabel Zamora at Attorney Keith Flores, Good Government Committee Chairperson Joel Chua at si Attorney Shell Jokno. Princess, mga kasama, sabi naman ng House Justice Committee kanina ay papadalahan nila ulit ng kopya ng kanilang desisyon ang kampo ng Vice Presidente. Habang nauna naman ang nagsabi ang panig ng Vice Presidente na labas sa konstitusyon ang proseso na ginawa ng House Justice Committee. Sa panig naman ng Senado, sinabi na rin naman ni Senate President Vicente Tito Soto na kung sakasakaling may transmit talaga ang impeachment complaint sa Senado ay direkta at agad silang magkukonvene bilang isang Senate Impeachment Court. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.